nagahigop diya, gasuyop, kanang gasyabo. Bantay mo kay kwaon di mo saban. Para sa mga tamang inala, wala akong pakialam sa mga tao mapangusga. Yupal! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Pode sentar. E se tiver Ang pinakagwapo ng mga PSG, Yes. na kay PRD. Bayot tingali Miss PRD mo? Bakla ako noon. Sinong bakla dito? Walang yan. Sino ba? Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Nagbibigay po kami, hindi pa, wala pa rito, ngunit susunod na po. Nagbibigay po kami ng mga building materials po, mga yero, mga 2x2, pati martilyo, pati pako, para kahit paano masimulan ninyo ang pagpaayos ng mga inyong mga bahay, yung mga damaged na bahay, at saka yung ang tinitingnan po namin ay ng mga building materials po, mga yero, mga 2x2, pati martilyo, pati pako, para kahit paano masimulan ninyo. Pwede na! Alright, welcome back to our channel mga guys. At yun, na-enjoy ba kayo sa intro na yan? Alright, dito na naman tayo mga guys, no? Bubudyakin na naman natin itong mga julol, mga asun julol, kumakahol po. Nagpitisin nga lang si Sarah dyan, kumakahol. Pero kung kayong nagpitisin, wala naman kumakahol. Etong, sobrang makakapal na mukha itong mga congressman. Etong mga makakaliwa. Eto sila yung mga author dyan. Kaya lang, ito ding ibang congressman talagang nagpapabilib lang, no? Wala namang nangyayari, di ba? Ilang buwan yan sa inyo yung impeachment na yan, inupuan nyo lang, tapos bibigay nyo sa Senado ngayon, mag-aapura kayo. Yun nga mga guys, kung hayan po natin itong balita, na dito po, binabatikos po nila si VP Sara dahil po nag-file po ng petisyon para pigilan niya impeachment. Tapos, ang mga pinagpuputok ng butsin itong mga hinayo po, parang kantsaw lang, parang mga bata. Wala na ba kayong trabaho dyan? Diyan natatakot kayo. Mamaya pagpaparinig ko sa inyo yung Sis Escudero. Dito muna tayo sa balita mga guys. Itong mga asun julol na talagang kumakahol-kahol na dyan. Oy, wala siguro kayong pag-aso. Alright, tanawalin natin ito mga guys. Ani ng pagtuligsa sa mga kongresista ang petition for certiorari at prohibition na inihain sa Korte Suprema ni Vice President Sara Duterte laban sa 4th impeachment complaint. Sa petisyon ng pangalawang Pangulo, hiningi nito na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment case laban sa kanya. Anya, hindi maaaring mag-initiate o magsagawa ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa kaparehong opisyal sa loob ng 1 taon. Dagdag pa nito, hindi inaksyonan ng House of Representatives ang naunang 3 petisyon na isang grave abuse of discretion. Paliwanag nito, batay sa desisyon ng Korte sa ilang kaso, maikokonsidera ng initiated ang mga naunang petisyon. Ito'y kapag naihain sa Kamara at tinanggap ng Secretary General na isang initial action. Kaugnay nito, nais din ng Vice Presidente na obligahin ng Korte ang Senado na huwag umakto sa ika-4 na impeachment complaint dahil anya sa paglabag sa 1-year ban na nakasaad sa saligang batas ng pagsampa ng nasabing kaso. Kumpiyansa naman si One Rider Party List Representative Rhodes Gutierrez, isa sa House Impeachment Prosecutors, na nasunod ang procedural requirements sa ika-4 na impeachment complaint. Ganito rin ang panindigan ng iba pang kongresistang sumuporta dito, kaya na-transmit sa Senado ang Articles of Impeachment. Experience ko sa mga filing ng impeachment, we always be cautious kung mayroong bang mali o wala pag-file. Ayon naman kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, malinaw ang konstitusyon, tanging pribilehyo ng Kongreso ang impeachment. Tila natatakot din anya ang kampo ng mga Duterte kaya gusto nang pigilan ang impeachment process. Desperado umanong pagtatangka ang petisyon ni VP Duterte upang takasan ang pananagutan.
Hamon naman ni House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez, kung naniniwala si VP Duterte na inosente siya, harapin niya ang reklamo laban sa kanya. Giit naman ni House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre, natataranta na si VP Duterte at hindi na umano ito maitago sa manipulasyon sa politika. Hindi naman mai-intimidate ang House leaders sa anumang pagtatangkang i-delay ang impeachment process. Tinuligsari ng makabayang bloc lawmakers ang hakbang ng pangalawang Pangulo. Panawagan din nila ituloy ang proseso ng impeachment at huwag hayaang hadlangan ng anumang legal na taktika. Samantala, kung si House Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang tatanungin, isang political question ng impeachment at naniniwala itong hindi manghihimasok ang Supreme Court sa impeachment process. Mga nakakatawa talaga itong mga tulunggis, oh. Bago kayo mag-react, no, siguruhin nyo muna na maka-execute kayo ng impeachment. Problematic pa nga yan kung matutuloy ba yan o hindi. Eto, mga julol ni Tammy, makinig kayo sa balita nito, makinig kayo kay Cheese. Alam ko na headlines ito kahapon, ang dami na Kaya lang nakita ko ito ngayon news na, binabatikos nila. Parang sila ngayon na nag-aalboroto. Isang galaw nga lang yan ni BP Sara. Makinig kayo dito. Hindi, ang hirap kasi sa inyo, inupuan nyo yung ilang buwan, tapos ngayon, inuusig nyo, nag-aapura kayo. Sige, makinig kayo kay Cheese. Baka sa June pa nga kayo magkikita dyan. Ang yabang ito mga hinayupat. Hindi pa nga kasiguro kayo, maka-execute ka ng trial. Diba? Siguruhin nyo muna. Makinig muna kayo dito. Ibig sabihin yan, immediately mag-convene na yung Senate impeachment court. Nasagot nyo na po ba yung... Hindi sinasabing immediately mag-convene. Wala sa konstitusyon yun. Ang nakalagay, shall proceed with trial forthwith. Pero kay Senator Coco mismo nanggaling, di ba? Nung in-interview nyo siya pag-file ng impeachment, hindi na aabot dahil magsasagutan pa din Magpa-file pa ng answer si VP Sara, magpa-file ng reply ang kabila, ang prosecutors, maaari mag-file ng rejoinder si VP Sara, maaari mag-file ng sir rejoinder ang prosecutor, maaari mag-file ng anumang ad cautela pleading ang magkabilang panig bago kami makapag-set ng pre-trial. Sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa amin, pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, plus 30. Ubus na rin bago magsimula ang trial. Ulitin ko, kaya tinawag na free trial, hindi pa trial yon. Pag trial yun, sinabi na lang sana trial, hindi pre. Diba? Pre-trial pa lang yon. So, hindi naman talaga kakayanin na mag-trial agad-agad tulad ng ginamit niya sa kanyang sulat, di ba? But nevertheless, I respect Senator Pimentel as a lawyer, and I know he's a bar top-notcher, so we will nevertheless refer this matter to the Senate Rules Committee and to the legal team that the Senate is slowly but surely building up in connection with this case. Pero may tanong ako, dun sa mga nagsasabing hindi tatawid ito, anong gusto nilang gawin namin? Pagdating ng June 30, parang grade 3, grade 1, finish or not finish, pass your paper. Tapos man o hindi ang prosecution, tapos man o hindi ang depensa, gusto niyo magbotohan na kami? Tapos man o hindi ang depensa at prosecution, gusto niyo ba i-dismiss na namin to dahil wala na, June 30 na The law, as a principle, frowns upon not completing what has been started. Yan, mga buhaya, narinig ninyo? Make sure muna kung maka-execute kayo ng trial. Ang yayabang nito. Binabatikos. Desperate move. Anong desperate move? Wala pa nga klaro matuloy yan. Gago, binabasihan nila. Forthwith. Yun na yun. Narinig na lang yung forthwith. Kaya lang, wala na talagang oras. Ang kakapal ng mukha nitong mga congressman itong mga guys. Ito yung mga press con gang. Pag dating dyan si BP, araw-araw nagpa-press con. Nako, kung ano-ano lang pinagagawa, ang preparation. Kailangan ba i-press con yung mga preparation ganyan? Pero doon sa talagang budget scandal,
Isa lang sumagot doon, congressman na nisisi pa nga si Sara. Di ba? Oh, di ba? Klarong-klaro mga gunggong. Sabi na nga hindi, wala pa nga klaro matuloy eh. Siguruhin nyo muna maka-execute kayo bago kayo mga chow. Oh, di ba? Supal-pal kayo ngayon. Oh, paano yan? Talagang ubos na nga ang oras, sabi ni Chis Escudero. Sige, patuloy kayong luhod, patuloy kayo dyan sa press ko ninyo kung ano-ano na lang ang mga... Ay, nako. Mas lalo po kayong nahahalata ng taong bayan. Nakakaya, congressman kayo, honorable. Ang parang yung mundo nyo umiikot lang sa dito kay BP Sara. Wala na ba kayong ibang ginagawa dyan? Ha? Nako mga guys, comment ko kung anong nasa isip nito mga hinayupak. Ang yabag pa nito. Yung mga makakaliwa. Uy. Nakarma na nga kayo, no? Yung Reyna ng makakaliwa, di ba? Nakarma na nga ngayon. Wala nang FB. Nagmamakaawa ngayon si Meta. Ang yabag pa niya. Gusto pa niya ipatawag. Sige, ipatawag mo si Zuckerberg. Animal ng bagong Pilipinas, si Bongbong. Ay, nako. Itong politika yun. Para talagang, parang teleserye, ang daming mga kontrabida, no? Ang daming kontrabida, ang daming umiepal. Just lalo na ngayon, eleksyon. Di ba? Bagong Pilipinas talaga, kapal ng mukha. Alright mga guys, yun lang, no? Talagang nakikita ko lang talaga itong kumakahol-kahol na naman itong mga tulongges. Isa nga lang galaw ni BP Sara. Kaya nga sabi ni BP Sara, ayaw ko na magsalita. Magugulo na naman ang mga mundo niya. Mga gonggong, siguruhin nyo muna maka-execute kayo. Walang problema, haharapin kayo anytime. Kung gusto nyo, bukas. Sige nga, bukas na. O, Yasidre, sige, diyan nga lang sa Kongreso. Kung hindi na kayo pag-aantay, diyan nga lang sa Kongreso, litisin nyo si BP Sara. Ay, nako. Alright, thank you for watching mga guys. And again, God bless you all.